Welcome back to my channel, Daddy Chris TV. So ngayong umagang to, meron tayong bagong i-review motor. Gawa siya ni Motoposh. Kung familiar ka sa brand na Motoposh, Motoposh Evo 125. So, balita ko, ito ang humamon kay Honda Click 125. So, tingnan natin kung anong mga magagandang feedback dito sa bagong motor na to. At balita ko, meron na rin siyang built-in na port ng charger na parang yung mga nasa NMAX na NMAX 2020, parang ganon. So, tingnan natin at meron tayong short review para sa motor na to. So, alam ko mas ahead naman siya ng konti siguro sa mga Rusi, Rakal. Kasi ang Motoposh ay China made din siya pero quality. Nakagamit na rin naman ako ng Motoposh. Ulit na, maganda pa. So, reviewin na natin. Tara! So yun, nandito na tayo sa Caloocan Branch Motoposh. Titignan natin yung isang kulay ng Evo 125 na pinagmamalaki ngayon ng Motoposh na ang humamon sa Click 125. So ito, reviewin na natin kung ano yung mga features at nadagdag. So maraming salamat nga pala, shout out kay Mr. Aljan Madiklong, ang branch manager ng Valenzuela Branch. Mga utamers! Na, yun. So ito siya, pakita na namin sa inyo. So ito na yung kulay red, matte red, parang metallic siya pero matte siya oh. Maganda naman yung klase ng plastic. Tapos Motoposh. So ayan. Tapos meron din siya nito. Sabi nung branch manager ng Motoposh, merong isang klase ng Evo 125 na Thailand made, parang Motoposh Thailand, pero same price pa rin. Ipa-flag ko na lang sa screen yung price niya. Ayan,
Tapos available siya ng cash tsaka installment dito sa Caloocan Tent Hub. Yan. Kaharap lang siya ng Tres Hermanas, mga dadods. Kung alam niyo yung Tres Hermanas dito sa Caloocan, harap na harap lang siya ng Tres Hermanas. So ayan. Eto, walang pinagkaiba sa click. Same na same lang siya ng itsura. May tatak lang siya dito, Motoposh. Pero ang maganda dito, ang laki ng gulong. Malaki na rin yung gulong niya. Tapos ang tatak ay Caristone brand. Galing ng England. Ang size niya is 90-90 sa likod by 14. So madaling hanapin kasi standard ng mga scooter ngayon ay 14, size 14 yung mags niya. Tapos malapad na siya, oh. Ang lapad parang yung sa Click 150 yung lapad niya. Pati design parang Click 150 rin. So, di ko alala kung tubeless to. Tubeless kaya to? Tingnan natin. Tubeless ba to? Tube type. Ayun, may interior. Yun lang ang pinagkaiba. Sa Honda Click, pag bumili ka ng brand new, naka-tubeless na siya. So, ito may interior to, tube type. Ayun, nakalagay tube type. Pero madali na yun. Hindi naman big deal yun. Madali naman ipa-tubeless kung gusto nyo eh. So, ayan. Tapos hindi siya liquid cooled. Wala siyang radiator, air cooled lang siya. Yan. Air cooled. Pero okay lang din kasi nasa pag-iingat naman ng user yon ng gumagamit. Kahit na air cooled, bakit naman yung Mio Sporty, di ba, naka radiator tapos naka carburetor tapos naka air cooled pero matibay, di ba? So ito yung air cleaner niya. Kung mapapansin nyo, ESP. Parang Honda. Honda siya. Tapos ang pinagkaiba, yung click, yung Honda Click 125 or 150, wala ang kickstart. So ito may kickstart. Alam nyo naman kapag may kickstart, kahit na basta yon, alam nyo na yan. Pero hindi, hindi, carb type pala to. Carb type siya. So kahit walang battery, aandar siya pag may kickstart. Hindi ka mukha ng Click 125. Useless ang kickstart kasi battery operated siya, FI. Useless yun. Kahit lagyan ng Honda ang click ng kickstart, kung battery operated, hindi aandar ang motor. So, yun. Isang kaalaman, mga dadods. Tapos, yun nga, air-cooled. Evo 125cc. Tapos, carburetor type. Hindi pa siya FI. So, yun. Ito yung compartment. Sa tingin ko kasya ang half face. Kasya half face dito. Try natin. So ayan, nilagyan namin ng half face. At medyo disappointed ng konti. Hindi siya kasya. So yun lang. Pero okay lang kasi kung mga documents lang naman ang ilalagay nyo. O kaya mga tools. Okay na din. May malalim na rin naman yan. Oh. Halos isang dangkal. Diba? Okay na rin. Tapos ang tank liter. Fuel tank liter nya. Yun, yung kanina, yung kulay black, yung nasa intro natin, Evo 125 na kulay black, meron siyang ilaw dito. Yun yung Thailand made na Evo 125. So, yung dito, yung matte red natin, wala siyang ilaw dito kasi ito yung kumbaga parang base model siya. Kumbaga kung sa sasakyan, 'di ba, merong base model, merong top of the line, parang ganon. So, yung kulay black lang naman ang may ilaw dito sa compartment. Tapos, yung blue tsaka red na itong Evo, standard, wala siyang ilaw, compartment. So, dagdag lang sa specs yun ng Evo 125. Yan, mga dadods, meron siyang on-off ng ilaw. Na kadalasan sa mga branded na motor, kapag bumili ka ng brand new, wala nito. Kapag binuksan mo yung susi, automatic nakabukas yung headlight. Ito, meron siyang on-off. So, depende sa mga gagamit kung okay to. Pero ngayon kasi, syempre yung technology natin, yung generation, kung mapapansin nyo yung mga bagong labas ngayon ng motor na branded, kahit wala siyang on-off ng ilaw, hindi siya nag-blink. Kumbaga, maganda yung wiring niya.
So, hindi siya mapupundi. Pero okay din to kasi yung iba kasi ayaw nang may ilaw sa umaga. Kaya meron na ito. Yun lang naman. Pero okay pa din. So, ayan. Kung mapapansin nyo, hawig siya dun sa version 1 ng Click. So, may logo siyang Motoposh. Motoposh brand. Tapos may idling stop. Ano pala to? Parang kill switch. So, yan. Common na to sa mga ibang motor. Nakita ko na rin to sa Suzuki. Meron din ito minsan. Kapag naka-off siya, kahit isusi mo siya, hindi siya gagana. So para siyang kill switch na naka-on dapat bago mo siya i-push button. So, yun. So, same siya ng design ng Click. Nasa taas yung busina. Nasa baba yung signal light. Sa Yamaha kasi baliktad. Ang signal light nandito. Tapos yung busina nandito. So parang Click, parang Honda talaga. Kasi ito high and low lang. Okay naman. So yung plastic niya okay naman. Good naman sa price niya. Okay naman. Pero parang mas okay yung black kanina dun sa intro natin. Pero nasa inyo pa rin kung anong bet nyong kulay. Okay. Maganda naman yung plastic niya. Okay naman. Tapos disc brake. Hindi siya ABS, siyempre. Standard disc brake lang siya. Ayan. Tapos ang size ng harap is 80-90. 80-90. Ayan. Tube type. May interior pa rin siya. Tapos good thing LED na ang headlight. So, thumbs up dito. Tsaka kung mapapansin nyo, para siyang pinaghalong Airblade tsaka Click. Mukha siyang Airblade, Honda Airblade. Pero maganda din. Okay din. Kung naghahanap kayo ng budget at quality na motor, dito na kayo sa Motoposh, syempre. Yan. So, yung height naman, yung seat height niya, pakita ko sa inyo. Ako, 5'7" ako. So, tingnan natin yung ground clearance. Yan. So, ayan, mga dadods. Kung mapapansin nyo, medyo nakataas yung paa ko. Hindi siya lapat na lapat. Yan. 5'7" ang height ko. So, ayan siya. Okay naman. Yung shock niya mukhang durable naman. Kahit na ganito yung presyo niya. So, pasok sa budget to. Okay din yung specs niya. Yan. Medyo mataas nga lang yung stock seat. Pero syempre, uso naman yung tabas, di ba? Kayo nang bahala magpatabas kung gusto nyo. Pero okay din. Syempre, lahat naman tayo mga rider, may cellphone, di ba? So, pag bumabiyahe tayo, hassle yung malulobat tayo. Tapos, iba nagpapakabit pa ng mga cellphone holder na with charger, di ba? Pero dito, ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Evo 125 na to. Kasi sa presyo niya, hindi mo na kailangan magpakabit ng cellphone holder na may charger. So, meron siyang built-in na charger. Ayan. Ito na yung built-in USB niya. USB port para sa charger ng cellphone. O, di ba? Napakalaking tulong na ito sa mga bumabiyahe ng mga malayuan sa araw-araw na biyahe nyo. Malaking tulong to, yung charger port na yan. Built-in na siya. Yan. Tapos, ito yung bulsa niya. Malalim na. Kasya naman ng 500 ml na tubig tsaka phone. O, kasya. Okay din. Uy. Okay, diba? Ito 6 hindi. Ano ba to? 5.5 inches kasya naman. Kahit 6.5 pa, yung mga usong size ngayon. Ito, 6.5, Oppo A9. Yan. O, di ba? Thank you, boss. Kaway ka naman dyan. Shout out sa'yo.
So ayun mga dadods, maraming salamat. Sana nagustuhan mo tong video na to at huwag mo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Tapos yung notification bell pakipindot para palagi kang ma-notify sa mga susunod ko pang video. So hanggang sa muli, see you sa next vlog. Thank you mga dadods. Adios.